Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa may Job, Kabanata 33, talata 17 hanggang 19. Ang sabi po dito, nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pagmamagaling. Hindi nais ng Diyos na sila ay mapahamak. Mula sa kamatayan, sila ay kanyang ililigtas. Pinadadala niyan ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot siya ay maituwid. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, ang ating pong binasa, ito ay makikita natin na ang Diyos ay siya po ay nagsasalita upang ang tao ay pigilin sa paggawa ng masama at sa kanilang kahambugan, no? Yung pagmamagaling. Kasi napakalaga mga kapatid, nandun pa rin yung tinig ng Diyos. Kunyari sa pamilya, ang napakalaga ang boses ng ating mga magulang, no? Lalo sa ating mga magkakapatid. Kasi yung boses nila, yun ang batas, di ba? Yung boses nila, yun ang sinusunod ng mga anak. At napakahirap kapag ang magkakapatid ay walang mga magulang kasi wala silang tinig na talagang susundan. Wala silang tinig na magpapatatag sa kanila, magpapalakas sa kanila, walang boses na magtutuwid, magtuturo sa kanila. Kaya napakalaga na yung role ng mga magulang sa kanilang mga anak, kasi yun ang magtuturo ng mga values, ano ba yung tama, ano ba yung mali. Kaya nga yung mga magulang natin, malilit tayo, tinuturuan tayo paano mag-sorry kung tayo nakagawa ng masama o na hindi tama, at tinuturuan tayo mag-please, no? Humingi ng pakikisuyo kapag tayo ay merong gustong ipagawa sa iba o kaya ipaabot, di ba? O kailangan natin yung tulong ng ibang tao, talagang natututo tayo magsalita ng please, di ba? At kung mayroon man ng mga taong gumawa na mabuti sa atin, tinuturuan tayo ng mga magulang natin paano magpasalamat, no? Na always say thank you. So ito yung mga simpleng guidance ng mga magulang natin. Ito'y para sa ikabubuti natin, ikalalago natin, para tayo ay turuan na maging mabuting tao, no, sa paglaki natin. At kung tayo nagkakamali, tayo sinasaway, no, sa atin pinapalo tayo dati, pinagsasabihan upang ipakita sa atin na mali yung nagawa po natin. 'Di ba? Kasi kung pare-pareho lang tayo magkakapatid, magkukonsintihan lang tayo, di ba? Kahit nga kung titingnan natin, kahit tumanda na tayo, no, iba pa rin kasi yung mayroong kang magulang eh. Diba? May boses pa rin ng magulang. Lalo kapag yung mga sitwasyon na yung mga magkakapatid ay nag-aaway-away na, di ba? Iba pa rin pag ang tatay nagsabi, tumigil na kayo, di ba? Hindi maganda yan, ganito. At least, nandun kasi yung takot natin sa magulang natin, yung respeto kasi natin sa kanila. Kaya tingnan mo, pag wala na yung mga magulang, iba na eh. Di ba? Minsan, hindi na nagkakaunawaan yung mga magkakapatid. Yeah? O kaya itong panganay, ayaw ng mga sumunod sa kanya, di ba? Yung mga pangalawa, pangatlong kapatid o ano pa man, na kung ilan silang membro ng pamilya nila na magkakapatid, di ba? Kasi may kanya-kanya ng yan eh, isip yan, may kanya-kanya na silang pag-uugali. Di ba? Pero pag may magulang pa rin, masusunod pa rin yung magulang. No? Iba pa rin kasi no, may boses. At mahirap sa atin kapag yung mga magulang natin ay hindi na nagsalita, di ba? Nakakatakot 'yun pag hindi na nagsalita, ano? Parang ibig sabihin 'yon, parang ilang beses ka na pinagsabihan, pero hindi ka pa rin nakikinig, no? Kaya pag dumating yung time na hindi ka na pinagsabihan ng magulang mo, nakakatakot na 'yon, no? Parang sinasabi sa iyo na wala na, ginawa na namin lahat, no? Ginawa na namin lahat ng pangaral, lahat ng guidance, pero wala na, so surrender na kami sa iyo, no? So medyo kung ikaw ay nag-iisip, hindi na maganda 'yon, no? Kailangan mo nang tigilan, no? Kasi yung magulang natin, as much as possible talaga niyang gusto nila mapabuti yung buhay natin, no? Kaya nga sinasaway tayo, kaya minsan pakiramdam natin parang na silang sirang plaka, di ba?
talagang ano na yun eh, yung concern talaga ng mga magulang natin. Kaya pag tumigil na, nasinaway ka, ba medyo ano na yan. Hindi, wag mong iisipin na malaking tiwala ng magulang ko sa akin. Kaya ano siguro. Okay yun, kung maganda yung ginagawa natin. No? Pero kung yung sinasaway ka at di ka nakikinig, no? Yung isipin mo ay magpapasalamat ka pa kasi wala nang sasaway sa iyo. Sa tingin mo, maganda. No? Kasi hindi na sila makikialam sa buhay mo. But in the end, marirealize mo mga kapatid na ikaw rin yung magsasuffer ng konsekwensya na yon. No? Akala mo lang maganda siya, pero in the end, ikaw rin din yung mamumblema. Mamimiss mo pa rin yung time na sinasaway ka ng magulang mo. Lalo na kapag napapahamak na yung buhay mo, nasa sitwasyon ka na nagipit ka at grabe na yung mga problema, yung dinaranas mo, doon mo ma-realize yung kahalagahan ng pagsaway, ng pagtuturo ng ating mga magulang. Ganun din naman, no? Minsan hindi natin pinapalaga yung sinasalita ng Diyos, yung sinasabi ng Panginoon, pero minsan, pag nandun na tayo sa sitwasyon na namumblema na tayo, doon lang natin ma-realize na magbalik loob sa Diyos at sundin yung kanyang kalooban, no? Kasi no choice ka eh, no? Sumunod ka o hindi ka susunod. No? Kung gusto mong mapabuti buhay mo, maka-survive ka sa mga problema, makaiwas ka sa mga gulo, makatakas ka sa mga pinagdaraanan mo ngayon, no choice ka kundi talagang sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi doon, hindi nais ng Diyos na sila'y mapahamak mula sa kamatayan, sila'y kanyang ililigtas. Kasi ayaw ng Diyos talaga na mapahamak ang tao eh. Diba? Kung tayo man ay napapahamak, ay dahil na rin kasi yun sa natin katigasan ng ulo natin. Dahil na rin yun sa sarili nating kagustuhan. Minsan, sinisisi na lang natin ang Diyos, pero ang katotohanan niyan, tayo naman talaga yung may kasalanan. Kung bakit tayo napapahamak, bakit tayo dumaranas ng ganitong mga kahirapan, kabigatan, problema sa buhay. Kasi ang sinusud natin, hindi ang kagustuhan ng Diyos, ang plano ng Panginoon, kundi yung sinusud natin, yung gusto natin. Diba? Kaya nga sabihin no, pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot sila ay may tuwid. Minsan kasi ganun talaga no. Ang tao minsan pag hindi nasaktan, hindi makaka-learn eh. Diba? Parang yung anak ko pag nagluluto ako ng kunyari ng mga mamantika, no, nagpiprito ka. Minsan nalapit, 'di ba? Pag sinabihan ko, wag kang lumapit. Minsan ano pa yun yung anak ko, yung lalo lalaki no, parang pagtatampo pa. No, parang galit pa sa akin, no? Kasi ayaw ko lang naman siyang matalsikan, lalo pag nag-ano ko ng baboy, 'di ba? Matalsik 'yun. Minsan ayaw makinig, 'di ba? Pero nang naranasan niyang matalsikan, no, 'di ba? Naka-learn siya. Kasi minsan ganoon no? Minsan yung pagtutuwid, kailangan mo talagang maranasan ng tao yung sinasabi mo para talagang matuwid na lang no? Parang Lord, bahala ka na dyan, bahala ka na sa anak ko, bahala na, di ba? Parang wag mo na sawayan, no? Parang minsan sa magulang, wag mo na sawayan, bahala na siya sa buhay niya, parang ganoon no? Pero siyempre mga magulang nasasabi lang yun, pero nandun pa rin naman yung prayer di ba? Lord, bahala ka na sa anak ko. No? Kaya sasabihin minsan ng magulang, bahala ka na sa buhay mo. So minsan hayaan mo na lang para matuto, no? Kung sa wala na talagang pag-asa yung tao niyan. Pero siyempre tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, lahat naman habang may buhay may pag-asa Pero yung yung expression yun di ba? Na minsan kailangan talaga nilang madapa, kailangan nilang masaktan para meron silang matutunan, para maituwid nila yung pagkakamali nila, no? Akala kasi nila na pinagbabawalan sila, kato yung anak ko, di ba? Gusto niya naman sanang tumulong, kaso hindi pa nga pwede kasi nga maliit pa siya, hindi pa pwede talaga, lalo mantika, di ba? So, minsan pag sinabihan ko siya na wag, para sasama pa yung loob, di ba? Pero sa atin is pinoproteksyonan lang naman natin siya, pinoproteksyonan ko lang naman siya na hindi siya masaktan. Minsan ganun no? Kala natin, minamasama natin yung sinasabi ng Diyos, yung mga nangyayari sa buhay natin, ang katotohanan niya, pinoproteksyonan lang tayo ng Panginoon iniiwas lang tayo sa gulo. Tinutuwid lang tayo ng Panginoon kasi ayaw natin kasi makinig, ayaw natin magpatuwid sa Kanya. Kaya minsan talagang dumaranas tayo ng sakit, dumaranas tayo ng hirap, katulad yan, di ba? Alam mo na ang bisyo, ang paninigarilyo, ang paglalasing ay nakakasama sa katawan ng tao, di ba? Alam mo na, ikaw naman, alam mo yun di ba? Alam mo naman talagang masama sa katawan yun.
Pero hindi mo mapigilan yung sarili mo. So, ang makakapigil lang talaga sa'yo pag nagkasakit ka na, di ba? Pag nagkasakit ka na, nagka-cancer ka na, eh talagang gustuin mo mo hindi, kailangan mo nang tumigil, no? Kung gusto mo pang umaba buhay mo. Pero kung ayaw mong umaba buhay mo, edi tuloy mo lang, di ba? Yung isaksak mo sa baga mo, di ba? Pero makikita mo, kailangan mong dumating talaga sa punto no, na talagang magka-cancer ka na, kaya mamagana yung lalamunan mo, kaya masunog na yung baga mo, para lang matuto ka ng leksyon di ba? Yung talagang kailangan mong pilitin ba? Kasi minsan yan ang problema sa atin, ayaw natin magkusa, no? Gusto natin yung talagang ipo-force pa tayo, yung talagang pipigilan ka talaga, no, na talagang mag-stop ka na, di ba? So, wag na nating hintayin na dumating tayo sa ganung punto ng buhay po natin. Kaya nga dapat tayong magpasalamat at patuloy pa rin tayong nakakarinig ng salita ng Diyos. May mga tao pa rin na nagtuturo sa atin, may mga tao pa rin nagre-remind sa atin, may mga tao pa rin na nagpapaalala sa atin. No, magandang bagay yun mga kapatid. No? Hindi dapat tayong mainis, hindi dapat tayong magalit. Kasi dapat din natin i-reflect yung mga sinasabi na, kung tama ba, di tanggapin natin. Diba? Para naman yun sa ikabubuti natin Kung yung suggestion nakakabuti, o pag inaccept mo yun, tinanggap mo, hindi makakabuti talaga sa iyo. Diba? Maganda yung magiging epekto. So, yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.